Para mas maintindihan ang kwento, pakinggan muna ang unang bahagi bago ang kasalukuyang parte. Pero baka magamit din ang impormasyon, kaya isinilid ko na rin sa aking bulsa. Ayoko ring pumila sa mahabang pila. Pero hindi rin ako pwedeng dumaan sa tarangkahan ng mga maharlika. Sa halip, nagtungo ako sa isang maliit at halos di namamalayang pasukan sa gilid ng tarangkahan. Ito ang daanan ng mga kawal at gwardya. May 2 armadong sundalo ang nagbabantay dito. Nang lumapit ako, isa sa kanila ang pumigil. Sandali lang. Para lamang sa otorisadong tauhan ito. Sundalo ka yata, pero kung wala kang opisyal na dahilan, doon ka sa pangunahing tarangkahan. Bigla siyang sinampal sa likod ng ulo ng isa pang sundalo. Halos matanggal ang helmet sa lakas ng hampas. Napalingon siya, gulat na gulat. Pero ang kasamahan niya, walang pakialam, lumapit sa akin at sumaludo ng maayos. Kaluwalhatian sa imperyo. Maligayang pagdating, Kapitan. Ako po si Corporal Guillem Roxo ng Pulis Militar ng Cabecera. Baguhan ba yan? Ang tanong ko. Pasensya na po. 3 araw pa lang po siya sa tungkulin. Bago pa lang po siya sa ganitong sitwasyon. Turuan ko na lang po siya mamaya. Mabuti kung ganoon. Hindi mo naman agad matututunan ang lahat. Ayos na rin yung masigasig. Maraming salamat po. Hoy! Saludo ka rin. Salamat po, Kapitan. Nang ma-realize ng baguhan ang sitwasyon, inayos niya agad ang helmet at yumuko ng malalim. Tumango ako at inabot ang transfer order mula sa aking bulsa. Magalang na tinanggap ito ni Corporal Guillem. Transfer papuntang Filion Academy. Target, Kapitan Ion Graham. Kumpirmado. Maligayang pagdating, Kapitan Graham. Salamat. Totoo ngang may benepisyo ang ranggo. Kung natuloy ang pag-discharge ko, o kung hindi inalagaan ni Marquis Kalstein ang aking posisyon, mapipilitan akong pumila rin. Tumawid ako sa pasukan. Pagpasok ko, isang kamangha-manghang tanawin ang bumungad. Sa mga kalsadang yari sa puting marmol, sunod-sunod ang mga tindahan mula sa pabango, tela, sandata, hanggang sa baluti. Ang mga negosyanteng sumisigaw para makabenta ay masigla, at ang pagsasama-sama ng iba't ibang lahi ay parang buhay na sining. Wowie! Sabi nila, ang unang tingin sa isang lungsod ang hindi mo makakalimutan. Ang unang impresyon ko sa Cabecera, kagandahan at liwanag. Ang kulay kahel ng takip silim sa marmol ay tila gumising sa matagal nang natuyong damdamin ko mula sa digmaan. Ngunit hindi ako narito para mamangha. Ang langit ay unti-unting dumidilim. Malapit nang lumubog ang araw. Hindi magandang oras para dumiretso sa akademya, nakakahiya sa kanila. May ibinigay sa akin na tirahan si Marquis Kalstein, pero wala akong balak magpunta doon. Tiyak na mansyon iyon, masyadong magarbo. Sanay naman akong matulog sa lupa. Kahit mumurahing inn, ayos na. Pero mukhang mali ang tantya ko sa lungsod. Room? Wala na po. Hanap na lang po kayo sa iba. Ang daming dumating, ano pong aasahan nyo? May pagkain po ako pero wala na pong higaan. Kahit saan ako magtanong, wala. Malaki ang lungsod pero gabi na magsisindi na ang mga mahiwagang ilaw sa kalsada. Kung hindi ako makahanap agad, baka sa kalye na lang ako matulog. Naalala ko ang Red Bear Inn. Habang papalayo kasi sa gitna ng lungsod, papangit ng papangit ang seguridad. Ang lugar na ito ay parang pinaghalong palengke at looban. Dito naninirahan ang mga hirap sa buhay, mga manggagawa, kargador, umiinom sa gabi matapos ang mahabang araw. Sakto nga ang pangalan, Red Bear Inn. Para itong lugar ng mga pagod na mandirigma at inumang marino. Kaya't hindi ko inasahan ang eksenang ito nang binuksan ko ang pinto. Welcome! Bago ka lang dito, ano? Hindi ko na nasabi ang gusto ko sanang sabihin. Nang mapatingin ako sa likod. Isang babae. Gintong buhok. Pamilyar na aura. Nagulat ako. Ang mansyon ng Kalstein ay nasa gitna ng 2 distrito, isang lugar na tirahan lamang ng pinakamayamang maharlika sa Cabecera. Hindi gaya ng Marquis ng Kalstein na kilala sa kanyang pagiging mahinahon at disiplina bilang isang sundalo. Ang kanyang asawa ay naniniwala na ang karangalan ng isang maharlika ay nasasalamin sa kanilang maluho at malawak na ari-arian. Ang paggalang sa mga Kalstein ay hindi lamang dahil sa tagumpay ng Marquis sa nakaraang digmaan,
kundi dahil din sa impluensya ng Marchioness sa lipunan ng kabisera. Sa mga panahong halos isang beses lamang sa isang taon umuwi ang Marquis, ang kanyang asawa ang namamahala, matatag, elegante, at mapanuri. Sa dulo ng mahabang daan na tinatahak sa gitna ng perpektong hardin at malalaking fountain, naroon ang isang marangyang mansyon, malawak, makapangyarihan, at tila isang palasyo. Sa loob, ang mga mahiwagang chandelier ay nagbibigay liwanag. Walang bahid ng alikabok. Maraming abalang mga katulong ang naglilinis. Ngunit sa gitna ng kagandahan ng tahanan, isang babae ang hindi mapakali, si Marianne von Kalstein. Natatakot na ako. Usal niya habang nanginginig ang mga tuhod. Binibini, hindi magandang tingnan iyan, paalala ng kasambahay. Ngunit, lubob na ang araw. Hindi ba't dapat nandito na siya? Tiningnan ni Marianne ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang kanyang balat ay maputi, makinis dahil sa langis at cream. Ang kanyang buhok ay inayos ng 5 katulong sa loob ng 2 oras. Perpektong nakapusod, pino at elegante. Pinag-isipan niya ang bawat detalye, kulay ng damit, hikaw, kwintas, at pulseras. Lahat ay pinagplanuhan, hindi masyadong sobra, hindi rin kulang. Sa kanyang mga mata, siya ay tila isang diyosa. Ang bulaklak ng lipunan, sabi ng iba. At kung ang diyosa ng kanilang relihiyon ay bababa sa lupa, wala itong maitutulad sa kanyang kagandahan. Perpekto na sana ang lahat. Maliban sa isang bagay. Ang lalaking dapat makakita ng lahat ng ito ay hindi pa dumarating. Bakit? Bakit hindi siya dumarating? Sinabi niyang darating siya, hindi ba? Binibini. Maawa po kayo sa Florera. Sa galit, muntik nang mahulog ang isang mamahaling Florera, ngunit napigilan niya ang sarili. Kalma, Marianne. Hindi ito ang dapat na asal ng isang diyosa. Isipin mo ang mga bilang na prima. Tama, gaya ng ginagawa ng dakilang emperador ng Philion kapag na-stress. Ngunit bakit nga ba hindi siya dumarating? Lahat ng ito ay nagsimula sa isang liham. Ipinagbigay alam ng Marquis, isa sa 7 bayani ng kontinente, si Ion Graham, ay pupunta sa kabisera at itinuro pa ng kanyang ama ang mismong address ng mansyon. Mula noon, todo ang paghahanda ni Marianne. Gumamit pa siya ng koneksyon para malaman kung nakarating na ba sa gate ng kabisera ang sundalo. Isang simpleng pabor lamang, lalo't ang kanyang lolo ay ang Commander General ng sandatahang lakas ng imperyo. Pinuri ng kanyang lolo ang pangalan ni Ion. Isang tunay na bayani. Ngunit para kay Marianne, iba ang usapan. Iba ang pag-aasawa sa utang na loob. Ang kanyang plano, mapabilib muna ang lalaki, ipakita kung sino ang mas nangingibabaw, at saka susuriin kung karapat-dapat ba itong maging kanyang asawa. Paano niya ako hindi pinuntahan? Ako si Marianne von Kalstein. Sino ba siya para hindi ako pansinin? Sa inis, hinilan niya ang kanyang buhok na inayos ng matagal. Ito ay isang kahihiyan. Ngunit may hindi niya naunawaan, ibinigay niya ng Marquis ang address. Ngunit hindi niya sinabing tiyak na pupunta roon si Ion. Sa katunayan, alam ng Marquis ang pagiging tahimik at mahiyain ni Ion. Hindi nga siya umaasang pupunta ito. Sa kanyang pagkakamali, si Marianne ay nagngangalit. Ion Graham, tandaan mo ito. Darating ang araw ikaw ang lalapit sa akin. At iiyak ka habang nagmamakaawa. Sa kabilang bahagi ng kabisera. Tahimik ang umaga sa isang murang tuluyan. Simple lamang ang silid, may kama, malinis ang mga kumot, at walang masamang amoy. Sapat na. Lalo na't may libreng almusal pa. Pagbaba ko, naamoy ko ang masarap na pagkain mula sa kusina. Umupo ako sa isang sulok, at ilang sandali lang, isang babaeng may blonde na buhok ang lumapit dala ang plato at kape. Magandang umaga. Kumain po kayo. Ngumiti siya. Maikli lang. Ang pangalan niya ay Daisy, hindi Ella. Sandali akong natigilan. Sa dilim kagabi, naalala niya sa akin si Ella. Ang aking dating kaibigan. Ang babaeng iniwan ako. Ngunit ngayon, maliwanag ang araw. Kitang-kita ko ang pagkakaiba. Iba ang buhok, iba ang mata. Hindi siya si Ella. At kahit anong pilit kong kalimutan, bumalik ang masasakit na alaala. Tahimik kong kinain ang pagkain. Hanggang sa biglang bumukas ang pinto ng tuluyan at pumasok ang 3 lalaking kahina-hinala. Ang isa ay lumapit sa tagatanggap. Nasaan ang matandang may-ari dito?
Hindi po maganda ang pakiramdam ng aming amo. Kaya ako muna. Lumapit ang lalaking malaki ang katawan. Sa itsura niya, para siyang isang pulis. Pero ang kilos niya, parang isang basag ulo. Nang tumanggi ang babae na hayaang silipin ang buong tuluyan, nagbago agad ang ekspresyon ng lalaki. Tumanggi ka. Gusto mo ako mismo ang maghanap. Bigla niyang hinawakan ang pulso ng babae. Tahimik ang paligid. Walang gustong makialam. Tumayo ako at lumapit. Anong problema mo? Kung gusto mong magpakabayani, umalis ka na lang, sabi ko. Suot ko lang noon ay simpleng Amerikana. Wala akong insignya. Kaya hindi siya natakot. Tahimik kong hinawakan ang pulso ng lalaking may hawak sa babae. At dahan-dahan kong piniga. Crack! Sigaw ng lalaki. Napalaya ang babae. Ngunit ang dalawa pang lalaki ay sumugod. Hoy! Anong ginawa mo sa kapatid namin? Ngunit para sa akin na sanay na sa mga halimaw sa digmaan, mabagal sila. Masyado silang mahina. Isang suntok sa batok, bagsak. Isang sipa sa paa, bungo sa upuan. Tatlo silang bumagsak na parang mga basang papel. Nagtangkang gumapang ang isa. Alam mo ba kung sino kami? Babawi kami. Puar! Tahimik kong tinapakan ang kanyang ulo. Tapos, katahimikan ang bumalot sa buong tuluyan. Kinuha ko ang tatlong walang malay at itinapon sa labas, parang basura. Sige, tawagan niyo na ang pulisya, sabi ko, tumalikod at umalis. Hindi na ako lumingon pa. Ayoko na sa drama. At iyon ang unang kabanata ng kanyang pagbabalik, hindi bilang isang simpleng sundalo, kundi bilang anino ng digmaan na gumagalaw sa likod ng kapayapaan. Ang lungsod ng Sangria, korona ng imperyo, ay may populasyon na mahigit sa 1,000,000. Sa mahabang kasaysayan nitong puno ng dugo, digmaan, at karangalan, patuloy itong lumalaki at tumatatag sa kapangyarihan. Sa laki nito, imposibleng lakbayin ito mula simula hanggang wakas. Ang bawat distrito ay kasing laki ng isang bayan. 3 distrito pa lamang ang tatahakin mo, isang araw na ang lilipas. Tanging ang mga maharlika at mayayaman lamang ang may pribadong karwahe. Ang iba ay kailangang umupa at hindi ito mura. Kaya matagal nang pinag-iisipan ng imperial na pamahalaan kung paano haharapin ang problema sa transportasyon. Hanggang sa inilunsad ang solusyon, Shangri-La Archipelago Tram. Isang tren na pinapagana ng mahika, gumagamit ng mga riles na bakal na nakapalibot sa buong lungsod. Disenyo ito ni Emperador Filion, ang unang hari. Ngunit hindi ito na ipatupad hanggang bago magsimula ang digmaan. Ngayon, 5 taon matapos ang huling labanan, tinatahak na nito ang bawat sulok ng lungsod, isang patunay ng kahusayan ng imperyo. Habang umaandar ang tren, pinagmamasdan ko ang tanawin sa labas. Tahimik. Payapa. Tila kabaligtaran ng mga alaala ko, mga sigaw, dugo, abo. Kung sana'y mayroon nito noong panahon ng digmaan, marahil ay nabawasan sana ang mga namatay. Ngunit imposibleng mangyari yon. Mabagal ang takbo ng tram sa labas ng lungsod. Madali itong masalakay ng mga tulisan o sirain ng mga gerilya ng hari ng mga demonyo. Kung inilatag man ang mga riles noon, marahil ay naging target lamang ito ng mga kaaway. At gayon pa man, may bahid pa rin ang panghihinayang sa aking puso. Tila hindi pa ako tuluyang nakakaalis sa larangan ng digmaan. Ding! Narating na namin ang 3 distrito, Filion Academy. Pagbaba ko, sumalubong sa akin ang pader at tarangkahan na yari sa puting marmol, mataas at marilad, tila pinto ang bayan ng isang kaharian. Sa gitna nito ay inukit ang ulo ng isang higanteng dragon, si White Dragon Albinesis, sa gisag ni Emperador Filion. Mataas ang seguridad ng paaralan. Hindi sapat ang mga dokumento gaya ng sa ibang mga checkpoint. Dumaan ako sa mahigpit na pagsusuri, pagkumpirma ng pagkatao, pagsusuri sa katawan, at maging magic scan, bago pa man ako payagang pumasok. At sa kabilang dulo ng tarangkahan, isang batang babae na nakaputing uniforme ang masiglang kumakaway sa akin. Mukhang bata. 13. 15. Maliit ang pangangatawan, kayumangging buhok, tila mas bagay sa isang estudyante sa elementarya kaysa sa isang imperial na akademya. Maligayang pagdating sa Filion Academy. Kayo po ba si Kapitan Yon Graham? Tumango lamang ako. Wow! Mas kahanga-hanga pala kayo sa personal.
Sigurado akong magiging sikat kayo rito, lalo na sa mga babaeng estudyante. Hindi ako nagsalita. Hindi ako sanay sa ganitong uri ng pag-uusap. Kaya agad akong nagtanong para maiba ang usapan. Estudyante ka rito. Ikaw ang magiging gabay ko. Ha? Anong klaseng akala yan? Ako ay 26 na taong gulang. 26. Halos mapaatras ako sa gulat. Ang tangkad niya ay halos hanggang dibdib ko lamang. Ang mukha niya ay tila mukha pa rin ng isang bata. Bigla kong naisip na baka may ginamit siyang anti-aging magic o side effect ng isang eksperimento. Umubo siya at magalang na inangat ang laylayan ng kanyang palda bilang pagbati. Ako po si Lyria Bennett, Propesor ng Kasaysayan at Estratehiyang Imperial. Malugod ko kayong tinatanggap, Kapitan Ion Graham. Patawad kung nagkamali ako. Ayaw lang po. Palagi na akong napagkakamalan. May mga estudyante nga na binibigyan pa ako ng candy o pinipisil ang pisngi ko. Ilang sandali siyang nagkwento ng kanyang mga karanasan bago tuluyang nag-ayos ng sarili. Ngayon, ipapasyal ko na kayo. Una, pupunta tayo sa Dien. Pagkatapos, lilibutin natin ang mga lugar na madalas niyong pupuntahan. Napakaganda ng akademya, kaya hindi natin kayang libutin lahat sa isang araw. Sumakay kami sa Academy Tram. Ganun kalaki ang Filion Academy. 3 buong distrito ang sakop nito. Tila isang lungsod sa loob ng isang lungsod. Kaya may sarili itong tram. Noong unang panahon, pinapalakad pa raw ang mga estudyante para masanay ang kanilang katawan. Ngunit nang may isang estudyante mula sa Alchemy Department ang himatayin sa kakalakad, nagpasya silang gumamit ng karwahe. At ngayon, ito na, tram. Himatayin sa paglalakad. 13 klase ang kinukuha niya noon, palipat-lipat ng gusali buong araw. Kaya ayun. Bumulagta. Nagpatuloy kami sa paglalakbay habang ipinaliwanag niya ang mga gusali. Iyon ang lecture hall. Doon ginagawa ang lahat ng mga klase sa teorya. Ako, lagi ako roon. Anong klase ang ituturo ko? Combat training at basic physical training daw, ayon sa aking narinig. Madalas kang nasa labas. Habang lumilipas ang oras, napansin kong kaaya-ayang kausap si Lyria. Marunong siyang magdala ng usapan, walang personal na mga tanong, palaging magaan. Kaya hindi na ako nagtaka kung bakit tila sikat siya sa mga estudyante. Pati ang pagtawag niya sa akin ay nagbago na mula kapitan naging instructor. Sinabihan ko siyang hindi pa ako opisyal, ngunit tumawa lamang siya at sinabing masasanay rin ako. Huminto ang tram sa admin district. Naroon na kami sa lugar ng mga tanggapan at opisina, kabilang na ang kay Dean Hinkle von Ustania. Huwag po kayong kabahan. Hindi ito interview. Sa document screening pa lang, pasado na kayo. Paunang pagbati lang ito. Anong klaseng tao ang Dean? Si Dean Hinkle ay isang alamat. Isang makapangyarihang battle mage. Dating sundalo, kaya minsan ay biglaan ang kanyang mga kilos. Ngunit sa mga estudyante, lolo raw siyang mapagkalinga. Mapagkalingang lolo? Hindi ko alam ang pakiramdam noon. Lahat ng matatanda sa buhay ko ay alinman sa baliw o sobrang istrikto. Lalong-lalo na si Marquis Kalstein. Tumapat ako sa pinto ng opisina ng Dean. Katok. Pumasok ka, sabi ng malalim at mabigat na boses mula sa loob. Pagpasok ko, sumalubong sa akin ang amoy ng tinta at mga lumang libro. Sa likod ng malapad na mesa, isang matandang lalaking may puting buhok na hanggang baywang ang nakatitig sa akin. Matatalim ang kanyang bughaw na mga mata. Ang kanyang presensya, tila isang matandang leon na pinipigil ang kanyang mga pangil. Ito si Hinkle von Ustania, ang dekano ng Filion Academy. Bubuksan ko na sana ang aking bibig para bumati ng magalang ngunit bigla siyang nagsalita. Maligayang pagdating, Ion Graham. O dapat ko bang tawagin kang itim na demonyo ng digmaan, ang malevolent star ng larangan ng kamatayan? Tumigas ang aking ekspresyon. Nawala ang init sa paligid. Nag-iba ang ihip ng hangin. Nagsimula na ang tunay na laro. Malevolent star. Bahagyang kumunot ang aking noo sa pangalang matagal ko nang hindi naririnig. Isang pangalan na nagpapabalik sa akin ng alaala ng isang madilim at masalimuot na kabanata ng digmaan. At ang katotohanan ako si Ion Graham, ang malevolent star, ay isang lihim na nalalaman lamang ng ilan.
Bukod kay Marquis Kalstein, ilang piling tao lamang sa loob ng imperyo ang nakakaalam ng lihim na yon. Huminga ako ng malalim upang pakalmahin ang sarili. Ang punong guro ng Filion Academy, si Dean Hinkle, ay mula sa isa sa dalawang makapangyarihang angkan ng imperyo. Malamang na nakatanggap siya ng liham mula kay Kalstein, kaya't hindi na nakapagtataka kung alam niya ang tungkol sa akin. Umiti ako at sinabi, "Sana'y huwag na ninyong banggitin ang pangalang iyon. Pasensya na, nadala lamang ako. Isa ka sa 7 bayani ng kontinente, hindi araw-araw na may dumadalaw na tulad mo. Ngunit maaasahan niyo na hindi ko na ulitin. Huwag ka nang tumayo riyan. Halika't maupo ka. Ipagtitimpla kita ng tsaa." "Salamat, ngunit ayos lamang ako. Hindi pwedeng nakatayo lamang ang isang bayani ng imperyo. O baka ayaw mo lamang sa tsaa ko? Sige na nga." Pinaupo ako ng punong guro sa malambot na sopa sa loob ng kanyang opisina. Kumaway lamang siya at kusa nang nagtimpla ng tsaa sa hangin, hindi man lang niya ito hinawakan. Inaabot niya sa akin ang isang tasa. "Ano ang iyong unang impresyon sa akademya?" "Malaki at maluwang." "Bukod doon, hindi ko pa masabi. Unang araw mo pa lamang naman. Ngunit bukod sa laki ng lugar, marami kang matutuklasang magaganda rito, sa mga guro, pati na sa mga estudyante. Sana, makita mo rin yon." Habang iniinom ko ang tsaang may kaaya-ayang amoy, hindi ko maiwasang maisip, panibagong kabanata ito ng aking buhay. Bagaman naiwan ko na ang larangan ng digmaan, hindi ibig sabihin ay wala ng hamon sa aking harapan. Sa akademyang ito, ibang uri ng pagsubok ang aking kakaharapin. Tahimik na sumimsim si Dean Hinkle. Ako man, napilitang uminom. "Hindi ka mahilig sa black tea?" Tanong niya habang nakatitig ako sa pulang likido. Dahan-dahan akong tumango at uminom. May kakaibang damdamin ang sumagi sa akin. Naalala ko si Charlotte. Hindi bagay ang black tea sa gitna ng isang madugong labanan. Ngunit para kay Charlotte, mahalaga ang kapayapaan ng isip. Habang ginagamot niya ang aking mga sugat gamit ang kanyang mahika, palagi siyang may dalang tasa ng tsaang iyon. Hindi ko man alam kung masarap talaga ang kanyang gawa, ngunit dahil siya ang nagtitimpla, naging espesyal iyon para sa akin. Ngayon, makalipas ang halos 15 taon, ibang kamay na ang nagtitimpla nito. Mas masarap ang lasa, ngunit hindi ko naramdaman ang dating damdamin. Masarap. Ngumiti si Dean. "Kung hindi mo nagustuhan, may kape pa naman ako." "Hindi na. Tama na ang tsaa. Mas mainam sigurong dumiretso na tayo sa pakay." Ibinaba niya ang tasa at mumiti. "Pakay ha? Para bang nasa isang interview ka? Hindi ba? Sa totoo lang, gusto lang kitang makilala. Ngunit kung may nais kang talakayin, malaya kang magsalita." Tahimik akong nag-isip. Kailangan ko pa bang maging mapagmatsyag? O panahon na para tanggapin ang aking bagong buhay? Ayon kay Instructor Liria, pasado na ako. Ngunit hindi ko iyon agad sineryoso. Sa isang prestihiyosong akademya gaya ng Filion, imposibleng basta-basta lamang akong tanggapin bilang guro. Wala akong formal na edukasyon. Mas bihasa sa akin ang karamihan sa mga estudyante rito. Kung tungkol sa pakikidigma, tiwala akong may maituturo ako. Ngunit pagiging guro, ibang mundo iyon. Napansin yata ni Dean Hinkle ang aking iniisip. Tanging ako lamang ang nakakaalam na ikaw ang malevolent star, iyon. Maging si Instructor Liria ay hindi alam ito, at hindi niya malalaman maliban kung ikaw mismo ang magsabi. Tahimik ka talaga. Siguro ay naguguluhan ka kung ano ang aking tunay na layunin. Inaamin kong, wala namang masama sa aking layunin. Kakaiba lamang siguro ang aking pananaw kung ano ang isang tunay na guro. At marahil, masyado mong minamaliit ang iyong sarili. Minamaliit? Tumawa siya ng mahina. Alam mo, hindi lahat ng unang impresyon ay tama. May mga guro na mukhang maayos ngunit pala mapanghusga, at mayroon namang mukhang barumbado, ngunit mahal ng mga estudyante. Mas mahalaga para sa akin ang nakaraan ng isang tao, ang mga pinatunayan niya sa buhay. Tinunggan niya ang natitirang tsaa. Ang tanong ko, ano na ba ang nagawa mo? Anong uri ng buhay ang tinahak mo? Sa akin, sapat na yon. Ngunit paano ninyo masasabi kung magiging mahusay akong guro? Hindi ko naman sinabing magiging mahusay ka agad. Napatingin ako sa kanya, bahagyang nagulat. Walang taong perpekto agad sa simula.
Ang mahalaga ay ang kagustuhang matuto. Darating din ang panahon na magiging natural na sa iyo ang pagtuturo. Kung gayon, tatanggapin ko ang alok. Ilang sandali pa. Ipinaalam ni Dean Hinkle kay Ion ang mga detalye sa kanyang bagong tungkulin. Siya raw ay magtuturo ng basic physical training at combat practice. Kailangan din niyang kunin ang kanyang instructor's badge at uniforme mula kay Lyria. Iminungkahi rin ng Dean na tumira na lamang siya sa dormitoryo ng mga guro. Wala naman siyang pamilya, kaya't pumayag si Ion at nagpasya siyang lumipat kinabukasan. Habang nilalamon ng dilim ang silid, may kumatok sa pintuan. Dean. Ako po si Lyria Bennett. Pasok. Pumasok si Lyria. Kahit ilang ulit pa niyang makita ang guro, hindi pa rin makapaniwala si Hinkle kung paanong nanatili itong mukhang dalaga, hindi dahil sa mahika, kundi likas na ganda. Kamusta naman si Instructor Ion? Ayos naman po. Ipinakita ko na po sa kanya ang mga pasilidad. Bukas, opisyal na siyang lilipat sa dormitoryo. Ano ang iyong impresyon sa kanya? Nag-isip si Lyria sabay sabing. Tahimik, maingat at magalang. Para siyang taong may pinagdaanang malalim. Hindi tulad ng ibang opisyal na mayabang. Si Instructor Ion. Parang tunay na mabait. At may idinagdag pa siya habang tumatawa. Magandang lalaki rin. Nga. Mukhang maraming puso ang mabibihag niyan. Ngunit, Dean. Hindi ba kayo masyadong mabilis nagdesisyon? Karaniwan, matagal kayong pumili ng guro. Napangiti si Hinkle. May pinagkatiwalaan lamang ako. Napakunot ang noo ni Lyria. Kaibigan niyo? Si Field Marshal Kalstein. Kung ang lalaking iyon, na sobrang protektibo sa kanyang apo, ay pumili ng isang lalaki para dito. Hindi na kailangan pa ng karagdagang pagsubok. Alam kong pinag-aralan na niya ito ng husto. Tahimik akong naglakad sa Distrito 21 pagkatapos bumaba sa istasyon ng tram. Ang mga bitak-bitak na ladrilyo sa sirang daan ay tila sumasalamin sa kalituhan sa aking puso. Patuloy kong tinatanong ang aking sarili kung tama nga ba ang aking desisyon na tanggapin ang posisyon bilang instruktor. Ang pakikipag-usap kay Dean Hinkle ay nag-iwan ng malalim na marka sa akin. Gaya ng sinabi ni Marquis Kalstein, wala akong tiyak na plano para sa aking kinabukasan. Dati, malinaw ang aking mga mithiin, maging isang kabalyero, palakasin ang aking sarili, at wakasan ang digmaan. Ngunit ang lahat ng iyon ay may kaugnayan kina Ella at Charlotte. At ngayon, kahit pinipilit kong mabuhay sa labas ng kanilang mga anino, nahihirapan pa rin akong matukoy ang direksyon ng aking sariling buhay. Sanay na ako sa digmaan. Ang payapang pamumuhay ay tila isang banyagang lupain sa akin. Marahil, ang pagtanggap ko sa trabahong ito ay isang paraan upang maghanap ng bagong simula, isang pagtatangka na muling itayo ang aking buhay mula sa mga abo ng nakaraan. Patuloy akong naglakad hanggang sa makarating malapit sa Red Bear Inn. Bago pa ako makapasok, isang kaguluhan ang umagaw sa aking atensyon mula sa isang madilim na eskinita. Hindi ito ang karaniwang pag-aaway ng mga lasing o mga tambay. May kakaiba sa ingay na iyon, isang matinding tensyon na nagpapahiwatig ng isang seryosong labanan. Mga sigaw, mabibigat na yapak, tila maraming kalalakihan ang nakikipaglaban sa isang tao. Sandaling nag-alinlangan ako, ngunit agad akong tumalon paitaas sa pader. Mula roon, umakyat ako sa bubong at sinundan ang pinagmumulan ng ingay. Mula sa aking mataas na pwesto, nakita ko ang isang batang lalaki na may maitim na buhok na nakapusod, matapang na nakikipaglaban sa isang grupo ng mga kalalakihan. Ang kanyang sandata ay isang espada na binalot ng puting tela, ginagamit niya ito na parang isang mabigat na pamalo. Ang kanyang mga kalaban ay may dalang iba't ibang uri ng mga sandata, mga patalim, mga baston, at iba pa, ngunit tila hindi siya natitinag. Parang isang matibay na bato sa gitna ng isang malakas na agos. Sinasalag niya ang bawat atake at gumanti ng may bilis at katumpakan. Hindi ako interesado makialam, ngunit nanatili akong tagamasid. Tila kaya niya ang labanan. Ngunit habang paalis na ako, napansin ko ang isang lalaki sa ibaba. Ang kanyang masamang titig ay tila pamilyar. Siya ang lalaking sumigaw sa akin sa Red Bear Inn noon. Mukhang nakilala niya ako at gustong ipaalam sa iba kung sino ako. Ngunit bago pa niya magawa iyon, tinamaan siya ng kanyang kasamahan at bumagsak. Mukhang mali ang pagkakaintindi ng batang lalaki sa sitwasyon. Itinutok niya sa akin ang kanyang sipamalo at sumigaw.
Boss ka ba nila? Klasikong paglitaw sa bubong. Mukhang hindi ko ito maaaring baliwalain. Sinubukan kong magpaliwanag.